Hi guys! Maganda rin gabi. Welcome back po dito sa Gandara SOU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong katismasang Kimpaw, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paula Avellino. And sa gabing ito, nako, medyo mabibigat yung atin pong ichichika sa inyo patungkol sa Di Alibay. Ayan, si Miss Carl nagsalita na si Kim Chiu ay mayroon din pong pasabog. Mayroon din pong malaking ibinunyag na revelasyon. So, ayan, pag-usapan po natin ang lahat ng yan. Pero, syempre, bago po, yan, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nariyan po sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita at chika na may kinalaman kina Kim and Paula, sagot na po natin yan. So, unahin nga natin itong revelasyon hinggil sa karakter ni Kimi. Oops! OMG! Napasok po siya sa gulo ng pamilya nila Vincent, tapos malaman natin na meron din pala siyang koneksyon kay Walter. So, ano kaya ang kanyang koneksyon dito? Isang malaking pasabog yan. Lahat pala talaga sila ay mayroon pong motibo. Makikitaan ng motibo sa pagpatay kay Walter. So, ano kaya ang koneksyon ni Stella Marie kay Walter? At bakit kinakailangan niya itong ilihim? So, based naman po sa investigasyon, dalawa yung babae nitong si Walter ng gabing yun. Alam na natin, si Sofia yung isa, then si Kim yung isa. Ngayon, ano ba talaga ang nangyari that night? Paano kaya mapagtatagpi-tagpi to? Kasi kung ako yung writer, mahihirapan ako paano ko pagtatagpi-tagpiin. Kaya kudos talaga na mukhang napakaganda kasi lahat sila ay konektado kay Walter. So, kanya-kanyang alibay talaga. At halos lahat talaga sila ay mapagbibintangan dito. Pero syempre, yung pinaka-list dyan, ipupusta ko, pinaka-list na maaari pong pagbintangan na pumatay, siya pong ang gumawa ng krimen. But anyway, nakaka-curious ano ang naging koneksyon ni Stella kay Walter. Mukhang mas mabigat bukod. Bukod sa siya ay prostitute, siya ay babae na binayaran para magbigay ng aliw. Kasi based dito, may sinasaktan siya at pumipiglas itong si Stella. So, kasi kung binayaran siya, gagawin niya ang lahat, ano man ang utos sa kanya, sige, sayaw, lahat ng style, ibibigay yan, pero pumipiglas si Stella. Meaning, ay meron talagang deep connection siya kay Walter. So, ano kaya yun? Yan ang matinding revelasyon ni Stella Marie na aabangan natin sa Di Alibay. Huy, grabe, ang dami ko na-miss dahil sa bagyong Uwan. So, ayan, unti-unti hahabol ako sa mga kaganapan. But anyway, eto pa, nagulat din ako sa post ni Ma'am Carlina Del Merced, kung saan, meron pala nagpipirata ng Di Alibay. Pinaghirapan po yan ng Kim Pao, pinaghirapan yan ng Team Di Alibay, pinagkagastusan, grabe, tapos pipiratahin lang. Kaya tama yung comment or yung kanyang post, dapat talagang pahanap yan, ipatrace yan. Grabe. So, sabi dito, pag nanakaw yung ginagawa nyo, malapit na kayo matrace. Walang sorry, Hashtag no to piracy. Uy, grabe, mukhang wala pong papatawarin. Kung isa ka sa namirata, ay mag-delete ka na. Habang hindi ka pa natitrace, magbagong buhay ka na. Kasi mukhang seryoso talaga sila dito. And pinaghirapan po naman talaga yan. Pinagkagastusan, pinag-isipan. Diba? Tapos, ganun lang yung gagawin. Okay lang, mag-usap-usap sana.
no, ng churi, palagay. Pero yung mismong video, pipiratahin mo, mapopost mo, ay, grabe. Kaya nga, nasa ano yan eh. Kaya nga, nasa Prime Video yan. Wala sa Free TV. Wala po yan sa Free TV. Huwag niyong ganyan eh. Kung nasa Free TV, siguro magigets pa nila. Pero, grabe, pinalagpas na nga nila yung mga nakaw, mga stolen shot habang nagtitaping. Di ba? Pinalipas na nila yon. Sinantabi na nila. Dami kayang makukulit na kinukuha yung mga eksena habang nasa eksena, habang nagtitiping. Okay lang sana kung nagpapahinga. Pero, pinalagpas na nila. So, sana ngayon ay matauhan sila. Hindi kasi yon talaga tama. Kahit balibalik na rin po ang mundo, hindi siya tama. So, sabi nga po dito, respect the rules. Dahil hindi basta-basta ang puhunan ang serye na ito. Saka yung nagpapaklip na din ng serye nang dahil dyan sa putol-putol na clip na nabubuo na ang buong episode. Kung totoo kayong Kim Paulandia, sana doon tayo mag-focus. Share ng post ng Prime, hindi yung ikakarap nyo at gagawin content para maka-earn money kayo. So, yun na lang pagtulungan natin mga po. Nagpo-post naman po ang Prime Video. Yes, nagpo-post naman sila. So, yun na lang, i-share. Diba? Yun na lang yung i-share. So, kung Kim Pao fans naman talaga, may intindihan at alam nyo na yan. So, ayun, sa mga for the content lang sana iwasan na. Hindi nga basta-basta ang puhunan dyan. Grabe, dami na pala nangyayari. Dami na pala mga kagalapan. Saglit na ako nawala, no? Ilang araw lang. Dami ng may nagpo-post pala. And meron din ako nakita, talagang hindi siya dami account. Nako, mahirap yan. No, yung iba naman dami account talaga, tapos pinagkakaperahan. Yun ang isa pang mas matindi. No, pinagkakapirahan. Kung magbabayad lang din po kayo, bakit din nila kayo mag-subscribe sa Prime Video? Mas mura pa. Makakamura kayo kasi monthly na yun. Monthly na yun. Isang bayaran lang, di ba? Tapos, kaysa magbayad kayo ng per clip lang, naku, mag-isip-isip din po kayo. Sa Samantala, panawagan naman din syempre sa ating mga kakimpaw, magkusa na rin pong i-report pag may nakita kayong nagpirata, no, ng berata. Anuhin nyo na, kayo na, report nyo na para mawala na rin yung account nila at maano sila, matauhan na mali yung ginagawa nila. Alam naman nila yan, hindi kasi nasasampulan. Samantala, dumako naman po tayo sa pagbabasa ng komento ng ilan natin mga taga-subaybay hanggang sa nagdaan nating update. Shoutout po Ma'am Mila Carillo, sabi niya rito, Ma'am Gandara, huwag isisi sa Kim Pao kung walang pelikula ang ibang artista. Kasi kung gustuhin man sila ng project, kung hindi man talaga kung hindi tatangkilikin, kung ayaw ng fans, wala silang magagawa. Kung hindi kikita ang movie, sayang lang ang puhunan. Talo sila. Kaya gusto buwagin ng Kim Pao. Kapag ginawa nila yan, watak-watak ang mga fans. Solid Kim Pao. Maglalaylo na ang mga fans. Parang laho na or maglalaho na parang bula. Biglang mawawala. Bakit naman Gandara, hindi pa ba sila nasiyahan sa kita ng Kim Pao na kailangan pabasirain ng bashers, sirain ng Kim Pao, papayag din kaya ang ABS-CBN. Sabi dito sa sinabi ninyo na para maglalaho na parang bula na yung mga fans. Totoo yan. Baka akala nila lilipat sa kanila, no? Imposible. Walang madadagdag sa kanila. Maglalaho na lang po na parang bula. Sa ginawa ng bashers na ipinipilit ang gusto ng mga bashers paghiwalayin ang Kim Pao. Kung kami ang masusunod, hindi kami papayag na ang aming ipinundat sa Kim Pao, basta na lamang or basta na lang sisirain ang Kim Pao ng ganun-ganun lang. Hindi ba naisip na ang Kim Pao, panahon nila ngayon, ganun sila kasikat. Bakit naman
ma'am? Bulag ba sila? Hindi ba nila nakikita ang kasikatan ng Kim Pao? Kami mga Kim Pao fans, solid senior, taga-support lang kami hanggang sa dulo. Thanks God, gabayan niyo po ang Kim Pao. Nandito pa rin ang mga taga-subaybay sa teleserye at movie at iba pang project ng Kim Pao kahit makasal pa silang dalawa. Support forever. Fans solid senior, tapat, tiwala kami sa Kim Pao. Blessings sa dumadating sa buhay ng Kim Pao. Good luck. So ayan. Hindi daw pa nakikita kasikatan ng Kim Pao. Kitang-kita nila yan, madam. Na yung katanungan nyo, kitang-kita nila kasikatan ng Kim Pao. Kaya nga pilit nilang binabato. Bakit? Sino bang binabato? Di ba yung mga hitik sa bunga? So, kita nila na hitik sa bunga ang Kim Pao, kaya nila binabato. Ang target ay ang mga fans para mawala ang supporters. Sorry na lang, pati tayo malakas sa kapit. Anyway, dito lang po muna aking update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po tayo muli sa susunod na chikas. Maraming po salamat.